Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. Another utang app na naman. Ang share ko sa inyo is regarding BillEase. So if familiar kayo sa BillEase guys, almost a year ko na siyang ginagamit. Naisipan ko siyang gawan ng content kasi malaking tulong talaga itong BillEase para sa akin. Lalo na nung pandemic, laking tulong talaga at laking ginhawa ng mga loan app, utang app. Unang-una kasi online siya, di ba? Nung pandemic kasi hindi naman tayo pwede lumabas agad. So saan tayo kukuha ng pera, di ba? Kasagsagan kasi ng pandemic, naglabasan yung mga utang app yung mga online lending app. And isa nga itong BillEase. Syempre, hindi na tayo makalabas sa mga physical bank para umutang, di ba? And as of now, guys, meron akong CL or credit limit na 31,000 pesos. So, credit limit, ibig sabihin para sa mga bago. Ito yung amount na pwede mong utangin sa BillEase app. Paano nga ba pataasin yung CL nyo sa BillEase? So, syempre, pangkaraniwan naman kasi kapag nagbabayad kayo ng maaga. Yun yung unang-unang way para pataasin ang inyong credit limit. Magbayad kayo at least 3 days ahead ng mismong deadline. Tapos, kapag consistent yung ganong pagbabayad nyo, isa yun sa way para tumaas yung BillEase. Another way is yung hindi nyo na kailangan tapusin yung mga remaining days ng pagbabayad nyo. Kumbaga nag-advance payment ka na at natapos mo na lahat ng huhulugan mo. Yun yung isa pang way para makapagpataas ng inyong credit limit. So guys, gawin nyo lang yung dalawang yun guys. For sure, talagang tataas ang inyong CL at malaking pera ang mauutang nyo sa BillEase. Pero syempre, di ba guys, utang is still utang. Kumbaga, pinadali lang ng BillEase ang paraan ng ating pag-uutang, pero this is still utang na kailangan nating bayaran. So may responsibility pa rin tayo na magbayad. And at the same time is, kapag naman kapag maayos ka sa pagbabayad, di ba, wala namang problema. Especially, kumbaga may trabaho ka naman, di ba, nagka-emergency lang kaya ka nang utang. And talagang tutulungan tayo ng BillEase sa ating pangungutang. Q&A tayo guys ngayon. Ang dami kasing mga nagsulputan ng mga questions about BillEase. So nakikurious lahat nung mga nakapanood sa aking vlog. Maghahanap tayo ng mga questions na sasagutin natin regarding BillEase based on my experience guys. Disclaimer lang, I'm not affiliated with BillEase app. Hindi po ito paid sponsor. So just to clarify, di ba? So okay guys, so hanap muna tayo ng mga questions. Ang first questions from Jerry Kekano 4921. Ang question na is, hindi po nagalaw yung available balance sa BillEase, may huhulugan pa din po ba or wala? Ibabalak na po kasi akong i-delete. Sana masagot po yung tanong ko. Salamat. So, maganda yung maganda yung decision mo sa buhay na gusto mo nang i-delete yung BillEase. Pag di-delete na BillEase is also pag-iiwas sa tukso, di ba? Siguro, ayaw ni Jerry Likekano na matukso, na mangutang ng pera, kaya gusto na niyang i-delete. Kapag hindi mo nagalaw yung available balance mo, so wala kang huhulugan kasi wala kang inutang di ba? Siguro ang tinatanong niya, siguro nagtataka siya kasi kagaya ng mga credit card, di ba? Doon kasi may mga credit card kasi meron silang payment annually, di ba? Nagbabayad ka kahit hindi mo ginagamit. Mare-retain pa rin yung pera mo, yung CL mo kahit hindi mo siya ginagamit. Kung wala ka naman ng mga pending na babayaran, pwede mo siyang i-delete. Pero kapag nag-open ka ulit ng account ng BillEase, kumbaga magre-restart ulit. Hindi mo na maibabalik yung CL mo before kapag nag-delete ka na at naisipan mo ulit gumawa ng bagong account. So, another question from Colleen Catral 3854. Sabi niya, Sir question, nag-loan po ako October 14 night, tapos until now wala pa rin sa GCash ko. Pero sa BillEase app ko, reflected na yung 8,300 use. Paano po kaya yun? Weekends lang kaya sila nagpa-process? Now lang po matagal, dati kasi minutes lang. Kasi ang BillEase, syempre, kagaya natin na regular employee, di ba? Meron din silang oras, kumbaga office hours din sila. So, ang office ng BillEase is until 6 p.m. So, yung mga loan nyo after ng 6 p.m. is considered na yun na next day. Kahit ano pa yan guys, kahit weekend pa yan, weekdays or weekend, ganun yung oras nila. So, much better is mag-loan kayo before 6 p.m. para makuha nyo agad in just minutes, real time. Ito, another question from Pangit183. Bakit naman ganyan yung pangalan? Sabi niya, Sir, na-try nyo na ba malate ng payment? Pero fully paid naman lahat. Tapos nagre-loan po ba kayo ulit? Or may effect ba yung late payment? Wala pong effect ang late payment sa pagtaas or pagbaba ng credit limit. So kumbaga kahit na late payments ka guys, as long as na makakapagbayad ka ng buo, hindi yun affected. Kumbaga makakapag-reloan ka ulit the next day right after mong magbayad ng buo. Okay? Sabi naman ni Your Man Wa Girl,
_lalaisty. Ang question niya is, hi, if we use it for installment, kailangan ba same lang ang item price na bibilhin mo sa iyong credit limit? Halimbawa, meron kayong credit limit na 10,000 pesos. Ang question niya is, kailangan ba 10,000 pesos din yung bibilhin mo? Kumbaga, hindi naman po kailangan exactly na 10,000 pesos yung inyong bibilhin. So, pwede naman bumaba doon. Halimbawa, 5,000 pesos lang. Pwede naman po yun. And yung matitira is, mareretin pa rin dun sa inyong CL. So, kumbaga, babayaran nyo lang is yung nakuha nyo. Sabi ang tanong ni Tyler Fagela for 813. Sabi niya, hello po, how much ang limit for the first loan? Depende yan. Depende yan sa mga pinasa mong mga requirements. May mga proof of employment, may mga payslip. So, doon siya didepende. Doon didepende yung bill is kung magkano yung first CL mo. Pwede bumaba ng 500 lang. Pwede naman tumaas ng up to 5,000. Depende yan sa mga pinasa mong mga requirements sa iyong pag-a-apply. Sabi ni Game Club PH23, Sir, bala ko po kasi kumuha ng phone for vlogging amounting to 32,000 pesos. And yung credits limit ko po is 6,000 pesos. Paano po process nun if magbabayad po sa bill is? Newbie po ako. So, hindi po pwede yun. No? Hindi pwede yun, Game Club. So, kung magkano lang yung CL mo, yun lang yung amount na mabibili mo. Kumbaga, 6K lang yung CL mo. So, 6K lang yung phone na mabibili mo. Either 6K or below. Yung pwede mo lang bilhin na phone for vlogging. Ang question naman ni John Mark Pahanonot 7378. May down payment po ba pag nag-loan kayo? Actually guys, wala na siyang down payment pero meron siyang one-time payment upon application. Depende sa amount ng utangin mo. Ano ba, nag-loan kayo ng 10,000 pesos. Hindi mo makukuha ng buo yung 10,000 pesos. Meron siyang minimal fee na one-time payment na ibabawas doon mismo sa inyong niloan. Okay guys, so medyo mahaba na yung vlog natin. Siguro last question na to. Although ang dami pang mga question, no? Siguro magkakaroon na lang ako ng part 2. Last question from Nooks Ganda Vlog 1595. Halimbawa, nag-loan na ako kay Bill is then gusto ko siya bayaran ng buo para makapag-loan ulit. Babalik po ba sa umpisa? Like mag-fill up po ba ulit ng form? At magbibigay po ba ulit ng ID? Sagot dyan is hindi na. Kung hindi ka na mag-fill up pa ng mga form, kung itutuloy mo lang yung loan mo kasi may chance, malaking chance na lumaki yung yung CL mo. Halimbawa, nagbayad ka na ng buo and then the next day, following day, makapag-reloan ka na ulit. Babalik ulit yung pera na binayad mo. Hindi ka na mag-a-apply ulit. Hindi ka na babalik from the start. Maglo-loan ka na lang ulit na sa inyong bill is up. So if you have questions pa, you can comment down below guys. Sasagutin ko po yan based on my experience. So ayan. Para sa mga nagbabalak na umutang gamit ang bill is, so sana nakatulong tong vlog ko para mapadali ang inyong mga applications. And if you have more questions guys, panoorin nyo na lang mga tutorial ko regarding bill is, click nyo na lang yung link sa baba. So hopefully nakatulong tong vlog ko na to, and if nagustuhan nyo tong video ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.